Kumusta pong muli mga kabarya at mga kaibigan sa buong mundo at sa Pilipinas? Ito po ang Alejandro Vidal TV, ang inyong kaibigan. Mga kaibigan, today's video, pag-uusapan natin itong banknote or paper bills ng Pilipinas na ginawa noong 1978 hanggang 1985. Ito po yung pera na umiiral mga kaibigan sa panahon ng Pangulong Marcos Sr. Ayan mga kaibigan. Marahil ay marami sa ating may hawak ng ganito. Yung iba pa nga mga kaibigan, bundle-bundle pa, crispy, UNC, at wala pang kadamis-damage. So ayan mga kaibigan, meron akong isang kopya ng 5 peso ABL series. Ang bagong lipunan yan mga kaibigan. At makikita mo dyan yung logo ng Bangko Sentral. Ayan mga kaibigan, logo ng Bangko Sentral noong 1949. Ayan, ito yung ginamit mga kaibigan. Yung banknote na ito mga kaibigan ay ginamit or nag-end yung gamit niya na demonetize hanggang 1996. Ayan, 1978 to 1996 nagamit ang banknote na ito mga kaibigan. Pero yung ganitong klase na may perma ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito mga kaibigan, Fernandez Jr. ay ito mga kaibigan na ginawa mula 1984 to 1985 na mayroong 19% ang frequency kay numista.com. Yung presyo nito kay numista.com mga kaibigan ay 95 pesos ang isa, UNC. Bali yung hawak natin ay circulated na siya mga kaibigan, hindi na po siya UNC. At makikita nyo dyan yung mga design. Parang mga kulambo yung design. Maganda nga mga kaibigan yung mga design noon. May mga kulambo na design. Ayan. At si Andres Bonifacio, leader ng Katipunan, ang nakaportrait dyan. Kung mapapansin nyo, yung kanyang serial ay red. Ayan, yun yung denomination niya, 5 peso. Republika ng Pilipinas, 5 piso mga kaibigan. Kung mayroon ka niya mga kaibigan, tapusin ang video para malaman mo kung magkano mo may benta or kung gusto mong bumili ng koleksyon. Ito po yung harap. Bali, ito yung namang likod mga kaibigan. Makikita mo dyan yung denomination na 5 piso, 5 piso, 5 pesos in numbers sa kasalitang Tagalog. Ito naman po yung nakaportrait dyan. Yan po yung tagpo ng mga bagong miyembro ng KKK, Katipunan, sa pamamagitan ng paglagda ng dugo. Ayan yan mga kaibigan yung naglalarawan sa likod ng banknote na ito. Bali, ang banknote na ito mga kaibigan ay gawa sa 90% cotton at 10% linen. Bali, papel po siya na gawa sa cotton tsaka linen. So sa ngayon, 2024, ang pera nating papel ay gawa na mga kaibigan sa polymer. Ayan mga kaibigan. So ito madaling masira kaya pinalitan nila. Mas matagal yung polymer mga kaibigan. So ay mga kaibigan, ang presyo naman ng pag-usap-usapan natin. Unahin na natin sa kay Carousel. Nakakita tayo nag-post, nagbenta ng halagang 90 pesos. Bali yung ganitong banknote nga mga kaibigan, may mga nabibili, mas mahal yung kung makakita kayo may anniversary, commemoration ng anniversary ng mga bayani, yun po yung mas mahal, saka yung specimen, saka yung uncut. Ibig sabihin mga kaibigan, uncut, di pa nagugupit, yun po ang mas mahal. Pero ito kasi mga kaibigan, banknote ito, ito yung normal na banknote, paper bill ng Pilipinas na umiiral, na wala siyang mga stamp. Pag nakakita kayo may stamp, yun yung medyo mahal. Pero ito mga kaibigan, kung ang presyo ang tatanungin mo sa mga tao ka lang bibili, halimbawa naglakad ka lang at mamimili ka, mabibili mo lang ito ng mura sa kanila kasi hindi nila alam yung presyohan. Bali kung ganito, circulated na mga kaibigan, pasok pa to sa 50 pesos ang isa mga kaibigan. Pero kung ang bibili sa'yo ay mga reseller, mas mura sa 50. Bili nila ng 30 pesos mga kaibigan, simpre, para may benta rin nila ng 50 pesos. Ngayon, kung ang banknote mo na 5 piso na ganito mga kaibigan,
ay walang dumi, walang tupi, walang gasgas, walang punit. Uncirculated saka crispy na tinatawag, malutong mga kaibigan. Yan po ay nagkakahalaga ng 100 pesos na. Yung mga reseller, bilhin sa inyo yan ng 50 pesos, 60 pesos. Pag sila na nagbenta niyan mga kaibigan, abot na yan ng 100 to 120 ang isa. So bali, ang bintahan nito sa Coin Collector Group sa FB, ganun nga, sinabi ko na, yung maganda pa, yung crispy, ay abot ng 60 pesos to 100. Pag mayroon ka naman ng 1 peso ng papel, 2 peso, 5 pesos ito, 20 pesos, 100 pesos, ibig sabihin, isang set mga kaibigan, nabibili ito ng halos 100 pesos ang isa. By set mga kaibigan, puwapatak siya ng 100 ang isa mga kaibigan, lahat yun UNC. Pagka naman ang banknote mo na katulad nito, ay puro na dumi, puro na punit, gasgas, tupi, mga kaibigan, ay hindi na po yan mabibili sa mataas na halaga. Kalimitan, hinihingi na lang yan o mabili pa sa iyo ng 10 pesos kasi madumi na, pangit na. Yun po yung presyohan mga kaibigan. Sa eBay, hindi tayo nakakita ng ganito na nag-post. Pero manakita tayo yung mayroong stamp. Binibenta ng 1,600, 1,400 ang isa. Pero kung ganitong normal lang na banknote na wala man commemoration na nakalagay, walang stamp mga kaibigan, yan po ay normally 50 pesos ang isa basta't uncirculated sa mga reseller. Pero kung yung paisa na binibenta na crispy, abot po yun ang 100 ang isa mga kaibigan. So ayan mga kaibigan, ang tungkol sa paper bills, banknote ng Pilipinas, 5 peso, na ginawa mula 1984 to 1985. Pero sabi ko nga, ang gantong klase ng banknote na kulay green, 5 peso, ay ginawa ito, may mga ginawa mula 1978 hanggang 1985 at na-demonetize hanggang 1996 sa atin sa Pilipinas. Maraming pong salamat sa panonood at pagtitiwala. God bless you all. Bye-bye!